May mensahe ako para kay Pangulong Trump at iyon ay ang gantihan ay hindi tamang paraan para makipagdigma, lalo na para manalo dito. Mark, anong palagay mo sa nangyari kagabi? Una sa lahat, pinabagsak ng Iran ang isang Apache helicopter sa ibabaw ng Strait of Hormuz. At pagkatapos, sinabi ni Pangulong Trump na, sige, kailangan nating gumante at ginawa niya nga. At parang salamat sa Diyos. At pagkatapos, ayon, inanunsyo ang F-1,000. Tama na yan. Nagbigay tayo ng sapat na tugon. Tama na yan. May dalawang bagay akong gusto sabihin. Una, gaya ng napag-usapan natin bagong programa, ang malaking prinsipyo ni Trump ay hindi papayagan ang pagpatay sa mga Amerikano. At sa kasong ito, yung dalawang tao sa eroplano ay parehong buhay. Alam mo yun? Nailigtas sila. Walang namatay na Amerikano, kaya siguro naapektuhan din ang pananaw ng presidente sa insidente. Pero pangalawa, kapag sinabi mong ayaw kong maging bastos, pero sa simpleng salita na hindi mo kayang manalo sa isang digmaan ng gantihan, masasabi kong totoo lang yan sa isang banda. Bakit? Kung may pressure ka sa Iran at binoblockade ang mga syudad nila, tama? Binoblockade mo ang daungan nila kaya nalulugi ang ekonomiya nila ng ilang daang milyong dolyar kada araw. Ayon sa Pangulo, tama? Bumabagsak ang ekonomiya nila at may matinding pressure sa rehimen, tama? At ginagagawa mo ang isang digmaan ng pag-ubos ng lakas sa buong panahon, gantihan, at tinatamaan mo sila dito at doon, tama? Talagang, alam mo, sinasakal mo sila. Baka ito na ang estratehiyang magdudulot ng matagal mo ng gustong pagpapalit ng pamahalaan dahil sasabihin ng mga tao sa Iran na wala silang natatanggap na tubig, kuryente o kahit ano. Tumigil na ang pampubomba sa Teheran kaya pwede na kaming lumabas. Siguro ito na ang pinakamainam na paraan. Mas matagal nga lang pero baka ito talaga ang pinakamainam na paraan para magkaroon ng pagpapalit ng pamahalaan. Talaga? Hindi. Ang mga tao sa Iran, ito ang nakikita nila. Sabi nila, yehey, sa wakas, may presidente na sa Washington na gagawa ng aksyon laban sa masamang rehimeng ito. At sinabi niya, darating na ang tulong. At syempre, inabot pa siya ng ilang linggo pagkatapos noon bago niya inilunsad ang Epic Fury ngayon. At ngayon, ang nakikita nila ay umatras siya. Paano siya umatras? Sabi niya, gusto namin ng kasunduan. Gusto namin ng kasunduan. Kumbaga, umatras siya sa sarili niyang sinabi. Kahit sino pa ang nagsasabing galit siya kay punong ministro Netanyahu at pinipipilan siyang atakihin ang Beirut o gawin ang ilang bagay. O sige, pwede kang gumante pero kaunti lang. Sinasabi rin niya yon sa sarili niya dahil naging obsessed na siya sa paggawa ng kasunduan sa Islamic Republic na imposibleng mangyari. At siya, kung may magkokompromiso man, Amerika yon. Nakikita yon ng mga Iranian at labis silang nadidismaya. Ganon din ang mga bansa sa Gulf. Nakakabahala talaga. At maliban na lang kung ito ay isang taktika lang para linlangin ang rehimen. At sa totoo lang, ang Estados Unidos at Israel ay nagpaplano ng isang malaking huling hura. Para pabagsakin hindi lang ang rehimen, kundi pati lahat ng kakayahan nila at alisin ang enriched uranium doon. Kaysa pumirma ng isang walang kwentang papel na walang halaga, ibang usapan na yon. At kung mangyari yon, kakainin ko ang sombrero ko, okay? Bilang pagtatanggol kay Pangulong Trump, dapat hindi mo hinahayaan ang kalaban na magdikta ng pulisiya mo. Dapat may sarili kang pulisiya. May kwento na alam ko at alam mo rin na hindi naman si Castro ang pamunuan ng Iran. Alam ko ring iba ang Islamiko ekstremismo sa komunismo. May kilalang kwento sa Cuban Missile Crisis kung saan isang Amerikanong piloto ang pinabagsak ng Cuban anti-aircraft missile. Sabi ni Kennedy, magbubulag-bulagan na lang tayo dahil may mas malalaking problema. Iyan ang malungkot na katotohanan. Kung sumagot si Kennedy, baka nagkaroon ng eskalasyon at digmaang nuklear sa pagitan ng mga superpower. Sino ang nakakaalam? Ang sinasabi ko lang, sa tingin ko tama si Trump na sabihin ko ang pulisya ni Trump sa Bayonay. Panatilihin ang presyon at tirahin sila, lalo na kapag gumagawa sila ng masama. Pero panatilihin ang presyon sa ekonomiya at pagkakaisa ng bansa at mga daungan nila. Kailangan ba nating hayaan ang mga Iranian magdikta kung kailan tayo magpapalala ng sitwasyon? Siyempre hindi, yan ang punto ko. Ayoko ng digmaan ng pagubos kasi kadalasan kalaban mo ang gumagawa niyan laban sa'yo. Patuloy kanyang sinusubok.
Tinatamaan at sinasabi, tingnan natin na yon ang gagawin mo. Hindi ito dapat maging digmaan ng pagubos at hindi rin naman ito ganoon nagsimula. Oo, kamangha-mangha ito. Ang embargo sa Iran, matalinong hakbang yan. At wala akong pakialam kung gagawin mo ito gamit ang mga missile ng US, BB-2 bombers, o kung sasakal mo lang sila sa ekonomiya. Hindi naman talaga ako nangangailangan ng mismong digmaan, pero ang nakikita natin ay hindi sapat ang pressure na pang-ekonomiya. At bakit nga ba hindi ito sapat? Bumabalik talaga ito sa isip ng mga Islamista na parang papatayin namin lahat ng tao namin, wala kaming pakialam kung mag-utom sila. Kailangan nating hintayin ang ikalabindalawang imam at si Allah ang magbibigay. Sasakupin natin ang gitnang silangan at buong mundo. Ito ay isang kaisipan na hindi maintindihan ng mga Amerikano. Sige, pero ang sinasabi ko, anumang pressure sa Islamic Republic ay maganda. Ang punto ko, pinapalusot lang sila. At kailangan pa bang may Amerikanong mamatay? Sabi niya, kung may Amerikanong mapatay, iyon na raw, pasensya na. Sa kahit anong legal na sistema, kung barilin kita sa ulo at mabuhay ka, makoma ka at nakaligtas ka. Ganun lang yon, dapat pareho ang parusa na parang pinatay talaga kita, pati sa digmaan. Hayaan mong sabihin ko rin sa'yo ito. Kapag at ginagawa rin ng Israel ang parehong bagay, sa totoo lang, tungkol sa Lebanon, sinabi namin, tapos na ang pagiging mabait. Sige, simula ngayon, anumang missile o projectile, alam mo na, pwedeng drone, missile, kahit ano pa, na manggaling mula sa Hezbollah, papunta sa teritoryo ng Israel. Matindi naming tatamaan ng Beirut. Sige. May ilang beses nang nagpakawala ng mga missile at drone, pero nasabat na namin ang mga iyon bago tumama sa Israel. Kaya hindi yon kasama. Nakakabigla yon. Pasensya na. Hindi yon ang tamang paraan dahil nakikita yon ng kalaban mo. Nakikita yon ng kalaban at alam niya yon. At kahit na lahat sila ay nanghihina, alam mo, napakasama pa rin ito. Ang US at Israel ay nakamit ng napakarami sa lahat ng aspeto. Pagkatapos ay bigla na lang sinabi, itigil na natin. Na yon, alam natin na dapat talagang magbigay daan si Netanyahu sa Washington hanggat maaari. Pero dito, ang punto ko ay hindi naman talaga na si Trump ay kumakalaban kay Netanyahu. Ang totoo, kinukontra niya ang sarili niyang mga idea tungkol sa usaping nuclear at ang paniniwala niyang hindi sila dapat magkaroon ng mga sandatang nuclear. At ngayon, dahil dito, tingnan natin ang isang nakakabahalang tanong. Pwede ko ba sabihin bago mo gawin yan, gusto kong sumagot kasi sinabi mo at pupunta tayo sa gusto mong pag-usapan. Ibig ko sabihin, gusto ko lang talagang sagutin ng direct ang sinabi mo. Sa tingin ko, mali ang impormasyon mo dahil hindi ako nag-aaral ng batas. Sa palagay ko, hindi ka rin nag-aaral kahit pareho tayong may abogadong kamag-anak. Ito lang masasabi ko. Ang tangkang pagpatay, hindi ito pareho ng parusa gaya ng mismong pagpatay. Minsan, pareho lang din. May pagkakaiba sa batas ang tangkang pagpatay at ang mismong pagpatay. Naalala ko ang sabi ng mga taga-Iron Dome na hindi nito nasosolusyonan lahat ng problema ng Israel. Ilang buhay lang ng Israeli ang naililigtas nito. At naalala ko alam mo ang sistema ng Iron Dome na siyang nagpapabagsak ng mga rocket kapag ang mga teroristang Hamas o Hezbollah ay nagpapaputok ng mga rocket sa amin. Tama ba? Para sa mga hindi pa alam, ito ang kakayahan ng Israel na pabagsakin ang paparating na rocket. Hindi dito napapanalo ang digmaan pero napoprotektahan ng mga tao. May iba pa rin itong gamit. Binibigyan nito ang gobyerno ng kakayaan na magkaroon ng mas maraming sandata sa kanilang arsenal. Anong tawag mo dito? Quiver. Quiver. Maraming salamat. Sa madaling salita, kung pinapaputukan kanila ng mga rocket at wala kang depensa laban sa mga missile, mapipilitan kang magpadala ng iyong mga ground forces. Kapag may Iron Dome na ako, mas mapag-iisipan ko kung kailan at paano ko haharapin ang banta at magkakaroon ako ng mas maraming kalayaan sa aking tugon. Sa palagay ko, pareho lang din dito, di ba? Sabi mo kung napaputok ng rocket pero walang napatay, takang pagpatay yun, hindi pagpatay. Kaya magkaiba talaga. Kung nagpapaputok sila ng missile para patayin ka at napabagsak mo ito, hindi ibig sabihin mabait sila. Pero nagpapakita ito ng kakayahan mong magdesisyon kung paano at kailan tutugon ng makabubuti sa'yo. Tandaan natin, nagsimula ang operasyong ito noong ika-28 ng Pebrero, hindi ika-58, pasensya na. Nagulat nila ang lahat, pati na ang mga Iranian. Matatandaan ninyo, ilang linggo bago ang Pebrero 28, paulit-ulit nating tinanong kung gagawin ba niya ito o hindi.
Nang ginawa niya, talagang naggulat tayo. Ang ideya na kumikilos ka kapag pabor o maginhawa sa'yo at sa pinakamasamang oras para sa kalaban ay dapat pag-isipan. Siyempre, kung totoo na nangyayari yon, gaya ng sabi ko, aaminin ko mali ako, pipigilan ng sarili magsalita, at hihingi ng paumanhin. Sige. Nanggangamba akong hindi yan ang nangyayari dahil sa lintik na pagkahumaling sa isang kasunduan. Ngayon, makinig muna tayo sandali kay J.D. Vance habang nakikipag-usap kay Jesse Waters sa Fox News. Maraming magkaparehong interes ang Israeli at Estados Unidos, pero may mga pagkakataong magkaiba rin ang interes natin. Sa tingin ko, malinaw na sinabi ng Pangulo na kahit may layunin ng Israel, ang pangunahing layunin ng Estados Unidos sa Iran ay tiyaking hindi magkakaroon ng sandatang nuklear ang Iran. Dahil sa mga nangyari nitong nakaraang 1.5 taon, nagkaroon tayo ng pagkakataon na naniniwala ang Pangulo at tingin ko tama siya na makakamit natin ang pangmatagalang kasunduan sa nuclear deal ng Iran. Maaring magustuhan ito ng Israel. Maaring hindi nila magustuhan yon, pero sa kabuuan, naniniwala kami na ito ang pinakamabuting interes ng Estados Unidos ng Amerika. Sige, bago kita bigyan ng pagkakataong magsalita, gusto ko lang sabihin, paano niya nagawang sabihin yon? Siyempre, hindi naman magkapareho ang mga interes natin, pero pinakamahalaga para sa Israel na walang sandatang nuklear ang Iran. Dahil hulaan mo kung aling bansa ang unang mawawasak ng sandatang nuklear ng Iran. Ang sigaw nila ng kamatayan sa Israel at Amerika, tayo ang unang target ng nuklear nila. Kaya paano niya nagawang sabihing, baka hindi magustuhan ng Israel? Maaring magustuhan nila. Ngunit layunin nating pigilan silang magkaroon ng sandatang nuclear. Kaya, oo, sige. Pangalawa, naniniwala tayong makakakuha tayo ng magandang pangmatagalang kasunduan, kalokohan. At hayaan mong sabihin ko sa'yo, si J.D. Vance ay miyembro ng paksyon ng administrasyon na hindi panig sa Israel. Sila ang isolationist na pakpak. At alam mo, kailangan kong sabihin, kahit ang tono niya tungkol sa Israel ay hindi talaga katanggap-tanggap. Anong ibig mong sabihin na pwedeng magustuhan o hindi ng Israel? Ayaw naming magkaroon sila ng sandatang nuklear. At naniniwala kami na anumang kasunduan na pipirmahan kasama ang mga nakakadiring, masasamang mullah at revolusyonaryong gwardiya ay hindi maaaring maging maganda. Kaya sasagot ako. Una, alam ko na kapag usapan ang pagkakabahagi sa administrasyon, kaya may mga internasyonalista at yung mga gustong makisali. At may iba namang mas sumusunod sa tradisyon ng pagiging isolationist. Gusto nilang ilayo ang Amerika sa digmaan sa ibang bansa na mahalaga nilang prioridad. Si Rubio ay kumakatawan sa isang panig, si Vance sa kabila. Sa gayon, mas pinapakita ng Pangulo na pumapanig siya kay Rubio. Sa tingin ko maraming Israeli, pati siguro si Ruthie Bloom, ang naniniwalang posible rin siyang pumunta sa kabilang direksyon. Kaya sa tingin ko, maraming Israeli ang nagsalita si Vance. Sinabi nilang ito na ang tinig na lumalabas. Gusto ko lang tingnan ang nilalaman ng sinabi niya. Sa palagay ko, ganun din ang mga salita ng mga lider ng Israel. Tama, magkaibigan at magkaalyado tayo at magkasama sa laban, pero iba pa rin ang interes natin dahil magkaibang bansa tayo. Trabaho ni Pangulong Trump, protektahan ang interes ng Amerika at ni Punong Ministro Netanyahu ang sa Israel. Iyan ang totoo. Siguro pwede niya sabihin yun ng mas magalang pero totoo pa rin at dapat nating tanggapin. Pangalawa, sinabi niya na ang pinakamahalagang bagay ay ang issue ng nuclear. Sige. At ang totoo, sinabi niya ng Israel. Pwedeng magustuhan mo man o hindi, pero yon ang pinakamahalagang bagay. Pero ang totoo, gusto naman yun ng Israel. Naniniwala talaga ang Israel na kailangan nating bigyang prioridad ang issue ng nuclear. Totoo na gusto rin naming maresolba ang issue ng ballistic missiles ng Iran. Totoo na gusto naming maresolba ang problema ng mga proxy ng Iran, ang Hamas at Hezbollah, na armado, pinupundohan at sinusuportahan ng Iran. Gusto naming magawa lahat yon. Hamas, Houthis, Hezbollah, alisin silang lahat sa lugar. Tama ba? Gusto rin naming makakita ng regime change at mangyari lahat ito. Sa palagay ko, sang-ayon ng Israel sa sinabi ni Vance na dapat unahin ang issue ng nuclear. At ang pinakamahalagang bagay ay makuha ang magandang resulta. Hindi kasunduang gaya ng kay Obama, kundi ang totoong kasunduan na talagang mag-aalis ng mga sandatang nuklear mula sa pamahalaang ito. Ngayon, alam kong numingiti ka dahil hindi ka naniniwalang posible ito. Pero may isang bagay lang akong gustong ipunto. Para sa akin, hindi ka kailanman makakasiguro ng 100% sa anumang bagay. Sa palagay ko, malaki ang tsansang magtitiyaga si Trump at papayag lang kung ayon ito sa mga kondisyon niya. At bakit ko nasabi yun? Tatlong dahilan.
Ayaw ni Trump na makita siyang mahina, tama ba? Ayaw ni Trump na makita siyang malambot. At marahil ang pinakamahalaga, ayaw ni Trump na makita siyang parang si Obama. Kung iyon ang tatlong konsiderasyon niya, tama? Paano siya papayag sa masamang kasunduan sa usaping nuklear? Sige, sinabi ko yon. Ang pangunahing prioridad ng Israel ay ang mga nuclear. Kaya nga sabi ko, makapal ang mukha niya para sabihin yon. Iyan ang aming prioridad. Pangalawa, may sarili tayong mga interes. Pero ulit, pangalawa lang tayo dito. Dahil ang Amerika ang pinakamalakas na superpower at kinikilala natin yon. At totoo yon. Pangatlo, may gusto akong sabihin, walang magandang kasunduan. Walang magandang kasunduan, tagumpay lang. Kung gusto nating makuha ang mga nuclear na yon, tandaan sinabi ni Trump noon ang layunin niya. Hindi niya sinabi na pagpapalit ng pamahalaan, yan ay para sa mga Iranian. Nang sinabi niyang may darating na tulong, ibig niyang sabihin siya mismo ang tutulong. Paano? Sa pagpapatumba, hindi pagpapalit ng rehimen, sila ang dapat gumawa nito. Pero paano matatalo ang rehimen? Kunin mo ang mga nuclear at missile nito, alisin ang mga proxy at lahat ng meron nito. At huwag hayaan kontrolin nila ang Strait of Hormuz. Ngayon, habang papunta ka sa tagumpay, paulit-ulit sinabi ni Trump na kaya nating tapusin sila sa loob ng 2 linggo. Kaya gawin mo na. Huwag mo kaming sabihan, totoo naman, kamanghamanghang B-2 bombers mo. Kaya bakit titigil at sabihing hindi kami makikipag-usap sa kanila? Makikipagnegosasyon kami sa kanila. Ipapadala niya ang 2 manuugang niya, kung anuman. Ibig ko sabihin si Jared Kushner, pati si Tom Barrack tungkol sa Syria at Turkey. Sige, pero nagpapadala ka, pati sina Witkoff at J.D. Vance. Mag-usap tayo. Pipirma tayo ng kasunduan kahit kailan na lang. Kaya una sa lahat, kalokohan yan. Kapag sinabi mo yan, parang sinasabi mo sa rehimen ng Iran na ituloy lang ang katigasan ng ulo nila. Wala silang gagawin at tuloy lang sa pagpapaputok ng misil sa Gulpo dahil alam nilang walang mangyayari. Hayaan mong sabihin ko, tigilan mo ang pagsasabi na kapag hindi siya pumirma sa masamang kasunduan, wala nang kasunduang mapipirmahan. Kailangan nilang sumuko. At si Trump mismo ang nagsabi ng ganap na pagsuko. Paulit-ulit niya itong sinabi. At ngayon, alam ko namang tumaas ang presyo ng gasolina at iba pa. Naintindihan namin lahat yan. At oo, ang mga pagdiriwang ng ika-4 ng Hulyo, naiintindihan namin lahat yan. Pero siya mismo ang umatras sa sarili niyang mga layunin para sa digmaan. Hindi ito tungkol sa kagustuhan ng Israel. Gusto ko ring sabihin ito sa mga umaatake sa akin sa social media. Ang tinutukoy ko ay ang, alam mo, na paksyon ni Tucker Carlson sa Republican Party. Dahil isa akong Republican, ibig kong sabihin ako ay parehong Amerikano at Israeli. At sinasabi nila sa akin, Amerika muna kami. Ayaw naming mamatay ang aming mga sundalo para sa inyo. Hindi namin gusto yon. Wala namang humihiling na mamatay ang mga sundalong Amerikano para sa Israel. Ang Amerika muna ay nangangahulugang dapat kayong maging pinakamalakas na superpower sa mundo at yaking alam yon ng inyong mga kaaway. Para sa Israel, ang mga Israeli mismo ang handang mamatay sa labang ito. Walang ipinapadalang iba. Gusto ko ring idagdag ang isang huling bagay. May ginagamit kaming kasabihan. Maraming tao ang gumagamit nito at sa tingin ko, hindi nila naririnig ang tunay na ibig sabihin ng sinasabi nila. Aya naming ipadala ang aming mga sundalo para mamatay para sa isang bagay. Hindi, nagpapadala tayo ng mga sundalo para lumaban, hindi para mamatay. Iyon ang dahilan kung bakit may mga sundalo, para lumaban, hindi para mamatay. At bilang isang ina ng mga sundalo, may karapatan akong sabihin ito. Hindi ito tungkol sa pagpapadala ko ng anak ko para mamatay. Hindi, ang ideya ay talunin mo ang masasamang kalaban. At yan ay para sa kapakanan ng Amerika. At ang America First ay nangangahulugang gawin niyon. At kung hahayaan mong tapak-tapakan ka ng mga maliit na mula, paano mo masasabi na America First ka? Gusto kong sagutin ngayon ang tono ni J.D. Vance na gaya ng sinabi mo at tama rin ang sinabi ko kanina na medyo nakaka-offend, di ba? Kapag sinabi niya na inuuna natin ang issue ng nuclear at ang mga Israeli ay pwedeng bahala na sila kung tanggap man nila ito o hindi, di ba? At ang totoo, si Trump mismo ay gumamit na ng ganung tono kay Netanyahu sa isa sa mga pagkakataon na sinasabi, alam mo na, si Bibi kailangan niyang sundin ang sinasabi ko o sasabihin ko sa kanya kung ano ang gagawin at kailangan niyang sumang-ayon, di ba? Para sa mga Israeli,
Hindi maganda marinig na minamaliit kayo ng mga Amerikano, di ba? Nisip ko, bakit nila ginagawa yon? Ginagawa ba yon ni Trump dahil sa ugali niya? Siguro, baka ganyan talaga siya magsalita sa lahat. Pati tayo, hindi ko dapat dibdibin. Ginagawa ba yon ni Vance dahil tutol siya sa alyansa ng Israel at US? Sige, posibleng Hindi ako sigurado, pero siguro. Sa tingin ko, gaya ng sabi mo dati, gumagamit sila ng matitinding salita. Kami ay nasusunod at gumagawa ng desisyon. Dahil sa maliit na maingay na grupo sa MAGA base na nagsasabing si Netanyahu ang nagdala sa Amerika sa digmaan para sa Israel at hindi ito talaga para sa interes ng Amerika. Kaya sa tingin ko, sa pagsasabi nila na kami ang namumuno, kami ang boss, bahala na ang Israel kung gusto nila o hindi. Para itong depensibong paraan nila para sabihing hindi ang Israel ang nasusunod. Kami ang nasusunod. Linawin natin, magka-partner at magka-aliado ang Israel at Estados Unidos, di ba? Pero gaya ng sinabi mo, gamit ang ibang mga salita, sila ang senior partner, di ba? Tayo ang makapangyarihan sa rehiyon. Tayo ang pangunahing kapangyarihan sa rehiyon, pero sila ang superpower, kaya espesyal ang katayuan nila. At syempre, palaging gagawin ng Israel ang lahat ng makakaya nito para isaalang-alang ang mga interes ng Amerika. Tulad ng nabanggit, hindi lagi nagbabanggaan ang mga interes na yon. Ngayon, tungkol sa kasunduan, tama ba? Pareho tayong naging consistent, ikaw sa paninindigan mo, ako sa pagtutul ko. Sa tingin ko, kilala ko na kung sino kaharap natin. Wala akong ilusyon tungkol sa Islamikong Republika ng Iran. Wala akong ilusyon sa mga revolusyonaryong gwardiya o mga ayatollah. Alam kong gusto nilang wasakin ang Israel. Tama, kung kaya nilang pindutin ang mahiwagang pindutan at sumabog ang Israel, sila ang magiging pinakamasaya sa mundo. Wala akong ilusyon sa kung ano ang inaharap natin. Pero sa balangkas ng realpolitik, tama? Kung makakamit mo sa pamamagitan ng iyong kapangyarihang pang-ekonomiya, sa pamamagitan nito, alam mo, ang blockade, sa pamamagitan ng kapangyarihang militar, ang mga pag-atake na ginagawa natin, sa pamamagitan ng mga kahinaan ng rehimen, kung may kasunduang sumusunod sa sinabi ni Netanyahu, dapat itong tugunan. Na ibig sabihin ay lahat ng highly enriched uranium ay aalisin, pisikal na aalisin mula sa Iran. At ang kakayahang magpayaman pa ng uranium, ang kakayahang yon ay aktual na binabaklas pisikal. Sa tingin ko, kung makukuha mo ang dalawang elementong yon sa isang nuclear deal sa Iran, pareho wala ang mga iyon sa Obama deal. Oo. Kung makukuha mo yon sa palagay ko, maganda ang kasunduan. Ngayon, gusto ko ng pagbabago ng rehimen at iba pa, pero huwag hayaang hadlangan ng pagiging perpekto. Maging hadlang sa mabuti. At panghuling punto, tama ba? Tungkol sa issue ng kasunduang nuklear sa Iran. Ruthie Blum, may karapatan kang mag-opinyon pero para sa akin, malinaw na inuulit ni Trump na gusto niya ang kasunduan sa sarili niyang kondisyon. Binanggit mo ang pagsuko pero kailangan nilang tanggapin ang mga posisyon di pa nila tinanggap dati. Kung tatakin ni Trump ang landas na yon at hindi siya magkukompromiso sa mga bagay na talagang mahalaga, at yon ang dalawang bagay na nabanggit ko kanina, yon na isang bagay na susuportahan ko, ako si Mark Regev. Maliban sa isang bagay, pwede din mong sabihin kasunduan imbes na pagsuko. Ito ang ibig kong sabihin. Kailangan nating makuha tayo. Sige, sabihin natin si Pangulong Trump at seryoso siya na kunin lahat ng nuclear na material at pigilan ng Iran. Kasama na ang enriched uranium na 20% lang ang enrichment na madali nang itaas sa antas na pangbomba. Pumasok ka at kunin mo. Anong ibig mong sabihin na kasunduan? Kailangan pa nilang pumayag? Hindi. Kailangan mong talunin sila. Kailangan mong idikta sa kanila. Kailangan mong pumasok. Ngayon, ang mga Amerikano na ayaw magpadala ng mga tropa doon para pumasok at ilagay sa panganib ang sarili nila. Masasabi ko sa iyo ngayon, handa ang Israel na magpadala ng mga tropa para gawin yon. Sa ngalan ng Amerika, ng parehong bansa, ng kaluraning mundo, reyon, at hindi lang ng Israel. Kaya talaga akong naiinis kapag ginaakusahan ako ng mga groyper na gusto kong ipapatay ang mga Amerikanong sundalo. Hindi totoo yon. At sinasabi ko, kung magandang kasunduan ito, bakit ka makikipagkasundo sa mga taong natatalo mo? Dapat silang sumuko at magtaas ng puting bandila. Kung hindi, gaya ng sabi ni Trump, mas malakas tayo
At kaya nating burahin ang Iran sa loob ng 2 linggo. Ganyan din ang sinasabi ng Israel noon sa Gaza. Sige, kaya natin yan. O gawin na. Hindi ko naman sinasabing burahin ang buong Iran. Ang ibig kong sabihin, papasok ka at ikaw ang magdidikta. At isa sa mga paraan ng pagdidikta ay ito. Tingnan mo, binumba natin ang mga lugar na yon, di ba? Sabi niya, tingnan mo, malalaki at magaganda yung mga B-2 bomber na yon. At ginawa nga natin, ginawa nating guho ang lahat. Sige, ngayon kayo ang maghukay dyan. Kung hindi ginagawa ng mga kasama mong Iranian, ayaw kong tawagin silang ganon dahil iba ang tao ng Iran sa rehimen nila. Sige. Kung hindi tumutulong sa iyo ang mga Islamist doon, papasok ka at pipilitin mo sila. At gagawin mo ito mag-isa o pipilitin mo silang gawin ito kasama mo o ilalayo mo sila habang ginagawa mo ito. At kung masyadong delikado ang materyales, hindi ko alam. Sabi ni Pangulong Trump, hindi ligtas doon. Sino ang nakakaalam? Sige. Ang punto, kunin mo na. Huwag mong hintayin pa ng 10 taon na yon bigla na naman silang nagsasalita tungkol sa time frame na parang si Obama. Tama ka, ayaw talaga niya maging si Obama. Pero aminado tayo, may kakayahan si Pangulong Trump na magsabi ng isang bagay at kumbinsihin ang sarili niya ng iba pa. Madalas na natin itong nakita sa kanya. Sinasabi ko ito bilang taga-suporta, hindi kritiko, okay? At dahil isa akong taga-suporta at dahil doon, pakiramdam ko na mahalagang ipadala sa kanya ang mensahe mula sa mga taga-suporta niya. Hindi siya magugustuhan ng mga kritiko kahit anong gawin niya. Sige, nakakabahala ito. Sa tingin ko, sobra kang diplomatiko sa pagsabing dapat kang makipagkasundo sa ganyang tao. Hindi ka makikipagkasundo kay Hitler. Hindi ka nakikipagkasundo sa Boston Strangler at kay Jack the Ripper. Hindi ka nakikipagkasundo sa kanila. Nilulupig mo sila. Sila ay mga kriminal, okay? Ikinukulong mo sila at ipinapadala mo sila sa kulungan. Dito, sinasabi kong kailangan mong kumilos at ipakita ang kapangyarihan mo. At ang pagpapakita ng kapangyarihan ni J.D. Vance, alam mo, ang Amerika ay ipinapakita ang kapangyarihan nito sa Israel. Madali lang yan, hindi ang problema. Ipakita mo ang kapangyarihan mo laban sa Islamic Republic at mga proxy nito. Pabor, ako sa pagpapakita ng kapangyarihan gamit ang militar at ekonomikong presyur bilang leverage. Ang layunin ng leverage ay maresolba ang isyu sa nuklear at matiyak na hindi makakagawa ng sandatang nuklear ang Iran at magkaroon ng kasunduan dito. Iyon ang iniisip ko. Bago natin iwan ang usapin ng Iran at lumipat sa ibang paksa, pinakinggan ko ng mabuti ang panayam kay Pangulong Trump sa NBC's Meet the Press noong linggo. Lahat ay nag-usap tungkol doon. Umalis siya sa panayam at naging balita yon. Sa totoo lang, may bago sinabi siya sa panayam na hindi ko pa narinig dati. Tungkol sa tinatawag niya nuclear dust, kasama ang highly enriched uranium sa ilalim ng lupa mula nung winasak ng mga B-2 bomber ang pasilidad. At sinabi niya, tama ba? Sinabi niya na gusto niyang magkaroon ng kasunduan kung saan papasok tayo at aalisin natin lahat ng mga yon. At pagkatapos ay, tinanong nila, pwede bang gawin ito ng militar? Kung walang kasunduan, pwede bang pumasok ang militar doon at alisin yon? At hindi niya isinara ang posibilidad na yon. Pero sinabi niya sa nag-interview, sinabi niya sa kanya, pero ano mo, napakarami naming kamera doon. Marami kaming satellite na tumitingin sa lugar na yon. Kung nandun ka at may name tag na may pangalan mo, makikita namin, di ba? At kaya ang kasalukuyang sitwasyon, di ba, kung saan wasak na ito at nasa ilalim ng lupa, kumbaga, di ba, hindi nila ito mapuntahan. Kung pupuntahan nila yon, makikita agad natin. Kung nakikita yon ng Amerika, palagay ko nakikita rin yon ng Israel, di ba? Kaya patuloy ang pressure sa Iran, economic at military. At hindi nila magagalaw ang enriched uranium dahil mahigpit natin itong binabantayan. Sa tingin ko, oo, may problema ang Iran at laro lang lalaki ang problema nila. Wala namang dahilan para gawin natin ito. Para maramdaman natin kailangan nating pilitin ito. Sa tingin ko, nasa panig ng Israel at Amerika ang takbo ng mga pangyayari dito. Sa tingin ko, sa itsura ng mga bagay, kailangan lang natin maghintay at tayong mananalo rito. Sa palagay ko, alam naman ni Trump yun dahil maliban na lang kung magkatotoo lahat ng banguwat mo at gumawa siya ng kasunduang pabor sa dalawang panig tulad ng kay Obama, hindi ko sinasabing imposible pero napakababa ng tsansa. Palagay ko, dahil sa mga nabanggit kong dahilan, magtitiis at maghihintay siya rito. Baka maghintay siya hanggang matapos ang Nobyembre. Mahaba-habang panahon yon pero ilang buwan lang naman. Ano ba naman yon? Para, alam mo na, masolusyonan ang problema ito. Ano man gawin niya? Basta magtiyaga at palatilihin ang pressure. Hindi talaga.
At may sinabi siyang nagustuhan ko, tama? Gustong mga Iranian ng isang uri ng pinansyal na pagpapalaya. Alam mo, marami silang mga asset na hinahawakan sa iba't ibang bansa sa buong mundo, kasama na ang Gulf. Sinabi nila na bilang bahagi ng kasunduang ito ngayon, Puro memorandum na lang ito. Na hindi pa nga ito sa harap ng isang, at sinabi na wala kang makukuha hanggat hindi mo na ibibigay. Gusto mo ng pag-alis ng mga parusa, pero kapag naibigay mo lang. Ilabas muna ang uranium mula sa Iran bago ka may makuha. Wala kang makukuha agad-agad. Yan ang labas ng kasunduan. Hindi mo sila bibigyan ng kahit ano agad dahil kapag binigyan mo sila ng kahit ano sa simula, wala ka nang makukuha pa. Panatilihin ang economic at military pressure hanggang makuha ang kailangan mo, gaya ng sabi ko. Sangayon ako. Sana magsanipuwersa ang Israel at Amerika para alisin ang nuclear dust na yon. May mga kamera tayo ron. Alam natin ang lokasyon at nangyayari. Gawin na lang natin, sige. Sabi ni Pangulong Trump, tanging Amerika at siguro Sina lang ang may kakayahang maghukay sa ilalim ng mga guho. Alam mo, ano bang alam ko dyan? Sabi ko gawin na lang agad. Sinasabi mong pwede pang maghintay pero di ako sigurado. Malalaman natin yan sa susunod na linggo. At ngayon, para lang tapusin sa isang pampulitikang usapin dito sa Israel tungkol sa panloob na politika ng Israel. Pinapanood natin ang Amerika habang dumadaan sila sa mga primaryang eleksyon. Sa Israel din, hindi pa tayo umaabot sa yugto ng mga primerya. Pero ngayon pa lang natin nalalaman kung kailan talaga ang petsa ng ating aktual na eleksyon. Wala pang petsa. Habang hinihintay natin ang konstitusyonal at legal na proseso sa Israel, di nakabilang ang simula ng Setyembre. Kung wala pa tayong desisyon agad, di nakasali ang kalagitnaan ng Setyembre. Mahirap ang huling Setyembre dahil sa mga pista opisyal ng mga Hudyo. Sa tingin ko, lalo itong nagiging totoo. Malalaman natin sa susunod na linggo kung tama ako. Inaabangan natin ang eleksyon sa Oktubre. Sige, Mark, pakinggan mo. Naging masaya ang pagtatalo natin. Palagi. At palagi, umasa akong mas may progreso pa sa susunod na linggo. Titingnan natin kasi napaka-pesimista ako ngayon at ikaw naman optimista. Kaya titingnan natin. Siguro yan ay tungkol sa ating mga personalidad. Magkikita tayo sa susunod na linggo, Ruthie.